Magandang araw. May mga taong maaga talagang nakararanas ng hirap ng mabuhay. Isa na sa kanila, si Amalia. Panganay si Amalia sa tatlong magkakapatid. Si Winnie ang sumunod sa kanya, habang si Orly naman ang bunso. Dahil maaga silang naulila sa mga magulang, ay ang dalaga na ang tumayong ina at ama ni Winnie at Orly. 20 years old pa lang siya noon, habang si Winnie naman ay 15 at si Orly ay 12. Bukod sa trabaho sa fast food, nagtitinda rin siya ng pabango at cosmetics para maragdagan ang kita. Ngunit sadyang kulang pa rin. "Oh, Amalia, parang malungkot ka yata. Diba, kakasweldo mo lang sa fast food na pinapasukan mo?" Sabi kay Amalia ng kapitbahay niyang si Christy. "Oo, Christy. Kaya lang parang wala rin kasing nangyari sa sinahod ko. Pinabayad ko lang ng utang pa namin dito sa bahay." Malungkot na sagot ni Amalia habang nakatingin kay Christy. "Ikaw naman kasi, niyayaya na kita sa club na pinapasukan ko. Ayaw mo naman." Sagot naman ni Christy sabay ngiti. Nagtatrabaho kasi sa club ang kapitbahay ni na Amalia. Matagal na niyang niyayaya ang dalaga, ngunit paulit-ulit naman ang pagtanggi nito. "Alam mo naman, hindi ko kaya ang trabahong yun, Christy. Pasensya ka na." "Okay, madali lang naman akong kausap Pero kapag nasagad na ang pagtitiis mo, puntahan mo lang ako sa bahay ko, ha? Hihintayin kita." Sabay ngiti ni Christy at tinalikuran na si Amalia. Paano ko kaya mapag-aaral ang mga kapatid ko kung ganito lang ang kikitain ko? Halos kulang pa sa lahat ng mga pangangailangan namin ng kita ko. Dahil nga, umuupa pa kami ng bahay. Ano kaya ang dapat kong gawin? Gusto ko silang mapagtapos ng kolehiyo. Hindi bali na ako. Basta makatapos lang ang mga kapatid ko. Pero paano matutupad yun? Ang naguguluhang tanong ni Amalia sa sarili matapos na makaalis si Christy. Maganda si Amalia. Kaya nga lagi siyang niyayaya ni Christy na maging dancer na lang sa club na pinapasukan nito. Na lagi rin namang tinatanggihan ni Amalia. Ayaw niyang buhayin ang kanyang mga kapatid sa ganung paraan. At dahil nga maganda siya, ay marami din siyang manliligaw. Isa na roon si George. Isang mayamang byudo na matanda ng 25 years sa dalaga. Bagamat siya ang pinakamatanda sa mga manliligaw ng dalaga, siya rin naman ang pinakamayaman at galante. Tuwing dadalaw ito ay lagi na lang maraming pasalubong para sa lahat. "Ate, may pasalubong na naman sa atin si Mang George," masayang sabi ni Orly. "Oo nga ate, tuwing dadalaw siya sa'yo, hindi lang ikaw ang may pasalubong. Kami din ni Orly." Nakangiting sabi ni Winnie habang unti-unti nang binubuksan ang mga pasalubong ni George. "Nahihiya na nga ako Hindi ko naman hinihingi yun sa kanya pero dala pa rin siya ng dala. Tuloy, naiisip ko na tanggapin na lang ang pag-ibig niya. Na siya na lang ang pakasalan ko." Sagot naman ang dalaga sa dalawang kapatid. "Pero ate, para mo na siyang tatay," sabi naman ni Orly. "Oo nga ate, 25 years ang tanda niya sa'yo." Dagdag pa ni Winnie habang nakaupo na sila ni Orly sa sofa. "Winnie, Orly, kapag siya ang pinakasalan ko,
may ginhawa na tayo at magkakaroon na kayo ng magandang kinabukasan. Pero hindi mo naman siya mahal, ate. Oo nga, ate. Baka malungkot ka lang sa piling niya. Ang magkasunod na sabi ni Winnie at Molly. Handa akong magtiis. Magsakripisyo. Gagawin ko ito para sa inyo. Dahil mahal na mahal ko kayo. Pagtatapos ni Amalia at niyakap ang dalawang kapatid. At hindi na nga nila nabago pa ang pasya ng ate. Tinanggap nito si George na ikinatuwa naman ng lalaki. Hindi nagtagal ay pinakasalan na ni George si Amalia. Matapos yon ay isinama na ng biyudo ang magkakapatid sa malaki niyang bahay. Tuwang-tuwa naman sina Orly at Winnie. Pinag-aral niya ang dalawang kapatid ni Amalia. Naging napakamaalalahanin din ni George sa asawa. Lagi siyang may sorpresa para kay Amalia. Habang si Amalia naman ay tinutumbasan ng pag-aasikaso ang pagmamahal at kabutihan ni George sa kanila. Isang umaga, paalis na sana si George patungo sa kanyang opisina nang biglang mahilo at magsuka si Amalia. Nataranta ang lalaki at agad niya itong dinala sa doktor. Sa isip niya kasi, baka nalaso ng asawa. Ngunit ganun na lang ang kanyang tuwa nang malamang wala naman palang sakit ang babae. Nahilo ito at nagsuka dahil nagdadalang tao na pala. Umapaw sa kaligayahan ang puso ni George nang marinig yun. Paug kasi ang una niyang asawa, kaya naman hindi sila nagkaanak. Mula noon ay lalo siyang naging maalalahanin kay Amalia. Iningatan niya talaga ang kanyang mag-ina. Kaya naman si Amalia ay hindi mapigilang humanga ng labis sa kabutihan ni George. Pabilis namang lumipas ang mga buwan hanggang sa isinilang na ni Amalia ng maayos ang kanilang anak ni George. Isang malusog na sanggol na lalaki ang kanilang naging anak na pinangalanan nilang Luke. Salamat, Amalia. Lalo kitang minahal dahil sa pagbibigay mo sa akin kay Baby Luke. Maligayang sabi ni George habang nakatitig sa asawa at hawak ang kamay nito. Ako ang dapat magpasalamat sa iyo, George. Dahil naging napakabuti mo sa aming magkakapatid. Ginawa ko yon dahil mahal kita. Sagot naman ni George sa asawa. Mahal na rin kita, George. At salamat din sa pagmamahal at kabutihan mo sa aming magkakapatid. Ang masayang pagtatapat ni Amalia. Ganun na lang ang kagalakan ni George nang malamang mahal na rin siya ng asawa. Hindi niya inasahang sa ilang taon pa lamang ay natutuhan na siyang mahalin ng asawa. Ano pa't naging maligaya na nga sina Amalia at George. Hanggang sa makatapos na ng kolehiyo ang mga kapatid ni Amalia. Nasaksihan ng mag-asawa ang pagtatapos ni Orly. Isang gabi, Han, ano kaya kung ikaw naman ang mag-aral? Total, tapos na si Winnie at Orly sa pag-aaral. Sabi ni George isang gabi sa asawa habang nakaupo sila sa terrace ng kanilang bahay. Pag-aaralin mo ko, Han? Masayang tanong ni Amalia. Parang hindi siya makapaniwala. Bakit naman hindi? 3 taon na naman si Baby Luke. Kukuha na lang tayo ng magiging yaya niya para titingin sa kanya habang wala ka. Nakangiti sagot ng lalaki habang hawak ang kamay ni Amalia. Salamat. Salamat, George. Ang totoo, gusto ko rin talagang makatapos ng kolehiyo. Masayang sagot ni Amalia at napayakap pa kay George. Gusto kong kumuha ng business management, George.
para matulungan kita sa negosyo mo. Patuloy pa ni Amalia na ikinutuwa naman ng lalaki. Sa isang sikat na university siya ipinasok ni George. Bilib talaga kami kay Kuya George, ate. Mahal na mahal ka niya. Sabi ni Winnie habang kinakain ang meriendang ibinigay ng ate. Kaya naman pagbubutihin ko ang pag-aaral ko, Winnie. Hindi ko siya bibiguin. At kahit maging busy pa ako, sisikapin kong huwag magkulang sa kanila ng anak namin. Masaya namang sagot ni Amalia. Tinupad naman ng babae ang kanyang sinabi. Nag-aral siyang mabuti. Kaya naman naging matataas ang kanyang grades na ikinatuwa naman ni George. Hindi rin niya nakalimutan ang kanyang mag-ama. Sa kanila niya ibinubuhos ang kanyang mga bakanting oras. May pagkakataon din na dinadalhan niya ng snack ang asawa sa office nito. Hindi ka ba nahihiya kapag nagpupunta ka dito sa office ko? Nakangiting tanong ni George sa asawa na nag-aayos ng dalang pagkain para kay George. Bakit naman ako mahihiya? Balik naman ni Amalia. Dahil matanda na ang asawa mo. Parang tatay mo na. Medyo nangingiting sabi ng lalaki. Isa kang mabuting asawa, George. Kaya hindi kita ikinahihiya. Proud nga ako sa iyo eh. At mahal kita. Kahit pa malaki ang agwat ng edad natin. Maaliwalas namang sagot ni Amalia, sabay subo ng pagkain sa asawa. Ano pat na puno ng pagmamahalan ang kanilang pagsasama. Hindi nila pansin ang mapanuring mga mata ng mga tao, ngunit sadyang hindi maiiwasan ang pagsubok sa buhay. Nasa huling taon na noon sa kolehiyo si Amalia nang makilala niya si James. Wapo si James, mayaman ngunit mayabang. At lagi siya nitong pinupuntahan sa university upang ligawan. James, sinabi ko na sa'yo, may asawa na ako. Kaya iba na lang ang ligawan mo. Huwag na ako. Inis na sabi ni Amalia sa lalaki nang muli siyang dalawin ito. Yung asawa mo? Yung matanda na yun eh. Alam ko, kahit hindi mo sabihin, hindi ka maligaya sa kanya. Mayabang na sabi ni James na nakapamulsa pa habang nakatingin kay Amalia. Ako na lang ang mahalin mo, Amalia. Sumama ka sa akin at matitiyak ko sa iyo. Magiging maligaya ka. Patuloy pa ng mayabang na lalaki. Hindi kita mahal, James. Kaya pwede ba? Huwag mo kong turuang pagtaksila ng asawa ko. Mahal ko si George kahit pamalaki ang tanda niya sa akin. Naintindihan mo? Diyan ka na. Galit na pagtatapos ni Amalia, sabay talikod at iniwan ang binata. Galit na galit naman si James. Hindi ako susuko, Amalia. Magiging akin ka rin. Akin lang. Sabi ng lalaki sa sarili habang nakatingin sa umalis na babae. Hindi lamang sa university ginugulo ng lalaki si Amalia. Tinatawagan din niya at tinetext ang babae. Ayaw naman niya yung sabihin sa asawa dahil ayaw niyang bigyan ng problema at alalahanin si George. Minsan, habang naliligo ang babae, ay muli na namang nag-text si James sa cellphone nito. Nagkataon namang naroon sa silid si George. Kinuha nito ang cellphone ni Amalia na nasa ibabaw ng tukador. Binasa niya ito upang sabihin sa asawa kung sino ang nag-text. Ngunit nagulat siya sa mensahe ng panliligaw ng lalaki. Walang nasasabi sa akin si Amalia na may nanliligaw sa kanya. Kailangang malaman kung sino ang lalaking ito. Sabi ni George habang nakadarama ng selos.
Hindi niya pinaalam sa asawa na nabasa niya ang text sa kanyang cellphone. Sa halip, nag-utos siya ng susubaybay sa asawa. Inalam din niya ang pagkatao ni James, hanggang sa malaman niya ang lahat ng lingid sa kaalaman ni Amalia. Hindi ka talaga marunong pagsabihan, ano? Inis na sabi ni Amalia nang makita na naman uli sa university si James. Kailan mo ba talaga ako patatahimikin? Galit pa niyang dugtong. Kapag sumama ka na sa akin, tatahimik na at liligaya na ang buhay mo. Sagot ng lalaki sabay tawa na parang nakakaloko. Tahimik at maligaya ang buhay ko. Ginugulo ko lang. Kaya utang na loob. Tigilan mo na ako. Wala kang mapapala sa akin. Galit na sabi ni Amalia sa lalaki na napahiya naman at nagdamdam. Kaya isang maitim na balak ang nabuo sa isip ni James. Naghanap siya ng pagkakataon upang dukutin ang babae. Para namang inayunan siya ng pangyayari. Dahil isang maulang gabi ay nakita niyang nag-iisa ang babae. Dumalo kasi siya sa meeting nila para sa graduation. At dahil gusto nang makauwi, ay nauna na siyang umalis sa mga kaklase. Dito na nakakuha ng tiyempo si James. Kumusta ka, Amalia? Nakangising sabi ng lalaki sa babae na nasa tabi na niya. Ang tigas talaga ng ulo mo, no? Hindi ko na nga sinasabi sa asawa ko ang mga ginagawa mong panggugulo sa akin dahil ayoko siyang bigyan ng problema. Pero ayaw mo pa rin tumigil. Galit niyang sabi sabay layo sa lalaki na pilit namang sumasabay sa kanya. Walang ano-ano, biglang sinabi ni James na, nakikita mo ba ito? Sabi niya sa babae sabay pakita ng baril. Natakot naman si Amalia. Ha? Baril? Tama, baril nga. Kaya kung ayaw mong mamatay, sumama ka sa akin. Banta ng lalaki sa babae. Hibang ka, James. Kahit mali at kasalanan, ipilit-pilit mo pa rin. Galit pa rin niyang sabi kahit natatakot. Hibang na kung hibang. Basta, sasama ka sa akin. Halika! Sabi niya sabay hila sa babae. Hindi naman pumayag si Amalia. Ayaw niyang madungisan ng dangal ng mahal niyang asawa. Ng lalaking naging napakabuti sa kanilang magkakapatid. Kaya naman nilakasan niya ang kanyang loob. At ubod lakas niyang sinipa si James. Nakakawala siya sa pagkakahawak nito. At mabilis siyang tumakbo palayo sa lalaki. Nagkataon namang may parating na sasakyan. At nahagip siya ng mabilis na sasakyan. Amalia! Malakas na sigaw ng binata. Sabay dating naman ang pulis na tinawag ng sumusubaybay kay Amalia. Dinala nila sa pagamutan si Amalia. Habang si James naman ay kusang sumuko sa mga kasama nito pulis. Nang magkamalay si Amalia ay nasa tabi na niya si George. George! George! Umiiyak lang niyang nasambit. Dahan na. Ligtas ka na, Amalia. Sabi nga lang ng doktor, ilang buwan kang hindi makalalakad. Dahil kailangang lagyan ng simento ang binti mo hanggang sa gumaling ito. Mahinahong paliwanag naman ni George sa asawa habang hinahaplos ang buhok nito. I'm sorry. Hindi ko sinabi sa iyo ang tungkol kay James. Naliligaw siya sa akin pero hindi ko sinabi sa iyo dahil ayokong bigyan ka ng problema. Pero maniwala ka, wala kaming relasyon. Ikaw ang mahal ko. Pagtatapat ng babae habang lumuluha pa rin. Alam ko, Amalia. At naniniwala ako sa iyo.
Nabasa ko ang isa niyang text sa'yo. Hindi mo siya binanggit sa akin, kaya lihim kitang pinasubaybayan. Pagtatapat naman ni George. Pinasubaybayan mo ko? Gulat namang tanong ni Amalia. Sorry, Amalia. Oo. Hindi mo nga kasi siya nabanggit sa akin. Kaya ginawa ko yun. At napatunayan ko namang tapat ka sa akin. Sabi pa ng lalaki. Dahil mahal kita. At mas gugustuhin ko pang mamatay na lang kaysa sa madungisan ng dangal mo. Kaya tinakbuhan ko siya. Salamat, mahal ko. Mapalad ako. Dahil sa kabila ng aking katandaan, ikaw ang naging asawa ko at minahal mo ako. Naluluhang sabi ni George sa asawa. Dahil sa nangyari ay hindi na nakadalo ng graduation nila si Amalia. Ngunit nakuha pa rin niya ang kanyang award at diploma. Si George ang naging gabay niya sa pansamantala niyang kapansanan. Ang matandang nagkaloob sa kanya ng tunay na pag-ibig at pagmamahal. Nang gumaling si Amalia ay tinulungan na nga niya si George sa negosyo nito. Makalipas ang 1 taon ay muli siyang nagdalang tao at isinilang ang pangalawa nilang anak ni George. Babae na ito, kaya naman napakaligaya nila dahil ngayon ay kumpleto na ang kanilang pamilya. Ngunit higit ang kaligayahang nadarama ni Amalia dahil lalo niyang napatunayang nagbunga ng mabuti ang sakripisyong kanyang ginawa. Mabuti hindi lamang para sa kanyang mga kapatid, kundi higit na mabuti para sa kanya dahil nagkaroon siya ng isang ulirang asawa at magagandang mga anak. Wakas, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Sana po ay huwag niyong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Hanggang sa muli, dito pa rin sa Dear Ocean.